second worrying. Sabi nga ni Jesus, kahit na ang mga hayop na lumilipad, mura lang na binibili, ay hindi pinapabayaan mamatay ng Diyos. Tayo pa nga mga tao na ginawa sa muka at wangis niya. Tayo pa kaya mga tao na tinatawag niya mga anak. Tayo pa nga mga tao na napakahalaga sa Kanya, papabayaan ba niya tayo? Bakit tayo kailangan mangamba kung merong isang Diyos na napaka makapangyarihan, na gagawin niya ang lahat para sa atin? Kaya nga po, ano ang magandang gawin pag tayo ay takot? Bukod po sa pagdarasal, liban sa ating pananalig at paniniwala sa Diyos, why not try this? Make a list. Kumuha ka ng isang kapirasong papel at isulat mo lahat ng iyong mga takot, pangamba, pag-aalala. Make an inventory of all of your worries, of all of the things that you are thinking that makes you stay up at night. Ano yan? Sulat mo yan. Utang mo, yung sakit mo, yung iyong mga anak, paano mo sila mapapatapos? O baka pati yung iyong mga apo, ikaw pa rin na nagtatrabaho para makakain sila, tinataguyod mo ang iyong mga kapatid, yung business, negosyo mo, yung asawa mo. Ano man yan na palagi mong iniisip, na pinagpupuyatan mo, na kinakatakot mo, na mawala, masira, magkaroon ng problema, sulat mo lahat. And then ask, you read it. After 5, 10, or 100 years, will these things still matter? Will these people still be there? Nandoon pa rin ba mga bagay na ito na aking inaalala? Maaring pagkatapos po ng 5, 10 taon, hindi na mahalaga yung ating inaalala dahil wala na yung problema. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 100 taon? Sino pa sa atin na nandirito? Wala na. Nakabaon na tayong lahat. Kahit din ang iyong mga problema, kahit din ang iyong mga suliranin. Nandyan pa rin ba ang iyong mga pagsubok pagkatapos ng 100 taon? Di po ba? So, anong kinalulungkot mo? Kung alam mo sa kinabukasan, wala na yan. Kung pagkatapos ng 100 taon, wala na yan, nasaan naman ang ating mga kaluluwa? Hopefully, nasa Diyos, nasa langit. At ang tanong ko po sa inyo, nasa langit ka na, nandyan pa rin ba ang iyong problema? Di ba wala na? Kung pagkatapos mong mamatay, may problema ka pa rin, anong ibig sabihin? Wala ka sa langit. Nasaan ka? Nasa impyerno. Anong gagawin mo? Magdasal ka ngayon. Magpakadasal mo na maawa ang Diyos sa iyo para naman pagkatapos natin dito sa mundo, payapa na tayo. Amen? Ang Diyos na ang bahala sa atin. At sabihin natin yan araw-araw sa ating sarili pag tayo ay nagdadasal para mataboy, para mawala, para maalis ang ating mga pag-aalala. Diyos na ang bahala. At kung ang Diyos na ang bahala, bakit ka pa mababahala? Di ba dapat wala ka nang inaalala? Kung alam mo, malakas at makapangyarihan ang Diyos sa tumutulong sa iyo. Do you want your worries to disappear? Then, allow God to worry about you. What should we worry in our life? Ang ating dapat inaalala sa ating buhay, simple lang. Paano ka maging masaya? Paano ka maging mabuti? Paano ka dapat magmahal sa iba? At paano mo dapat sundin at mahalin ang Diyos?